tambaluslos, nakahanda na maging presidente. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not... Naghain sila ng MR sa Supreme Court. Pag-usapan natin dito yung realidad. Yung totoo lang. Kasi hindi ka naman sa mababang sa lower court ka nag-request eh. Hindi naman lower court ang nag-decide at nagre-request ka sa Supreme Court na may gawin pa, no? Sabihin na lang natin na or sa ibang ahensya man lang, di ba? Kung iba. Kaya lang, ito po, ang nagdesisyon, Supreme Court na. Tapos maghahain ka ng MR sa Supreme Court din. Ano yung sasabihin ba ng korte na nagkamali sila? Sasabihin mo mismo ng Supreme Court? Sasabihin ba nilang tanga sila? Ay kung hindi ba naman talagang inutil to si Tambaluslos? But anyway, kasi kita naman natin, kababayan. Siguro, hindi naman siguro ganyang kabobo si Tamba. Alam na nga niya na wala siyang kapag-asa. Even maging senador, walang pag-asa to eh. All the more presidente. No? So, alam niya yun. But still, tinutuloy niya pa rin yung laban. Alam niya talo siya. Hindi ko alam kung talagang sobrang kapal ng mukha nitong si Tambaluslos or talagang may tamang utak. No? Kasi, paano ba malalaman ng isang tao pag may tamang utak? Wala na sa realidad yung kanilang iniisip. Diba? Ito'y alam niya. Siguro kung ito'y may anak at even asawa niya, alam siguro na wala siyang kalaban-laban kay Sara. Not even close. Not even 10% na makukuha ng boto ni BP Sara ay mapupunta kay Tambaluslos. So, ganun siya walang pakiramdam. Ganun kalakas ang fighting spirit niya. Or, gaya ng nangyari before, nasabi nga nila, gumagamit ito ng pera or gumagamit ng pananakot. Hindi natin alam. Totoo ba yun, Tambaluslos? Pero, kitang-kita po natin, ngayon, na nangyayari, ginagawa niya sa Supreme Court. Nag-decide ng Supreme Court, doon sila maghahain. Di ba? So, dyan pa lang kita mo na hindi ko mo-connect sa realidad dito. Ang pag-iisip ni Tambaluslos, wala sa realidad. He is living in a fairy tale world. Ganyan po siya. Ngayon, tingnan mo umasta. So, sa mga pagdidiwang ng mga men in uniform, nandoon siya. Astang presidente. Ito pa ganyan, no? Yung mga astang ganito ni Tambaluslos, talaga kinain yung utak ng evil. Yung siguro may binubulong sa kanya tapos hindi siya marunong mag-process. Ay, Tambaluslos, kaya mo yan. Magiging presidente ka. Ipagpatuloy mo yan. Ito ang makukuha mo. Ito ang kapangyarihan mo. Ito ang iyo. Baka ganun. Baka lang. Tapos siya, ay, oo. Kaya yan. Umasta ka lang, presidente. Ito na, astang presidente. Handa na maging presidente. Pambira. Parang nakakain ng lason. Alam mo yung, hindi ko sinasabing hindi ko siya pinagbibintangan. Pero alam mo yung naka-cocaine. Yung nasa happy place lagi, wala na sa realidad, ganoon. Parang addict. Hindi ko sinasabing addict. Parang
Parang nag-hallucinate. Parang may naririnig na bulong, tapos nakikinig naman siya at sunod-sunuran siya sa bulong. Ayaw. Si Pipizar. Magiging presidente ko. An act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni The voice of the people in the in the ano? Ulit-ulit. The process of accountability. The process of accountability. The voice of the people. Nadidinig mo ba talaga boses ng taong bayan? Kung nakikinig ka ng boses ng taong bayan, ayaw nila sa'yo. Sino lang ang may gusto sa'yo? Yang 200 na aso mo dyan sa Congress. Oh. Pero hindi ka pa rin gusto niyan. Gagalaw ba yan kung wala? Walang ganon? Atik-ating? Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanko. Kaya hindi kayo nakapagpapirma ng first complaint, second complaint, third complaint. Hindi kayo naglabas ng pera. At kaya gumalaw yung pirma ng fourth complaint dahil sa pera. Sinabi ni Chanko yan, ba't di nyo pa imbestigahan? So walang may gusto sa'yo, tamba. Ni wala kang leadership. Ni wala kang influence apart from money. Try mo ulit sa February, magpa-impeachment kayo ulit. Huwag kayong maglabas ng pera sa ngalan ng pondo. Tingnan ko kung may pumirma. Baka ang pumirma niyan yung mga kaliwat kana, komunist. pa ni Speaker Martin Romualdez, malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Yun, sabi niya, ang Kamara ang may the sole, ha? Sila lang ang may karapatan na mag-initiate ng impeachment. Tama! Wala naman sinabing Supreme Court may karapatan kami mag-initiate ng impeachment. Tanga. Wala naman silang sinabing ganun eh. Ang sinabi nila, yung isinampan yung impeachment, unconstitutional. Hindi nyo ba naiintindihan? Void ab initio. Void from the beginning. Bakit? Mali ang proseso. Pag mali ang proseso, walang due process. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito simple lang to eh. Tanong mo sa abogado mo, this is first year consti. Oh, alam nila. First year sa criminal case din, tingnan mo. Halimbawa, yung tao, addict. Halimbawa na lang. Yung tao, magnanakaw. Tapos, after 6 months, may nagsumbong sa pulis. Merang droga yan sa loob. Merong ninakaw yan sa akin. Tingnan ninyo. Pasukin nyo yung bahay. Pinasok yung bahay ng mga pulis. Hindi kumuha ng search warrant. Nakita yung droga. Nakita yung ninakaw. Tapos, tatanggapin ba ng korte yun? Simple yan. First year yan, pinag-aaralan. Tanong mo sa abogado mo. Hindi tatanggapin ng korte yun. Hindi po tayo nagsasabing tayo abogado. Pero yan ay naikakwento. Yan naman ay talagang dati nang nangyayari. Hindi po tatanggapin yung ebidensya na galing sa illegal. Kasi hindi ka pwede, basta na lang papasok sa bahay, kahit pulis ka pa, kahit totoo yung sumbong sa'yo, na hindi ka kumukuha ng search warrant. Unless, kakayari lang, kunwari nag-snatch, ayan, pwede mo habulin. Pero after, doon sa example ko, 6 months na. Tapos pinasok mo, kahit totoong snatcher siya, kahit totoong addict siya. Bakit? Alam mo kung bakit, tambalaslos. Makinig ka. Tanong mo to sa abogado. Kasi, ang pinoprotektahan ng batas dito, yung fishing expedition. Pangalawa, yung due process. Kasi kung hindi natin poprotektahan yung due process
maaabuso ito ng nasa kapangyarihan. Gets nyo? Hindi ini-issue rito. Hindi totoo Nakita, may nanakaw May droga talaga Hindi yun ang issue. Ang issue dito, nakuha nyo ng mali. Pag nakuha nyo ng mali yung ebidensya, hindi acceptable sa korte. Tama or tamang-tama. Ganon din po dito. Hindi naman sinabi nung Supreme Court na guilty si Sara o hindi guilty si Sara. Pero yung proseso nyo mali. Hindi natin pwedeng tanggapin. Kaya nga may korte. Kaya tayo may batas. Maliwanag ba? Simpleng-simple. Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi 4. On February 5, 2025, the House transmitted the 4th impeachment complaint. Yan, ang issue nila, hindi naman 4, isa lang Isa lang ang sinubmit sa Senado. Exactly. Dapat, pag may nag-file ng complaint, gagalawin na. Tapos, dadalhin sa'yo sa opisina mo. Aaksyonan nyo. Yun nga, kaya nga unconstitutional Dahil hindi nyo ginalaw. Dahil hindi nyo pinagalaw, hindi nyo inaksyonan. Nagigets mo na? Ang hirap nyo namang umintindi, tambaluslus Filed and signed by 215 members to the Senate. Hindi yun yung issue. Hindi issue yung Actually, may issue pala doon. Yung issue ni Chanco na yung sumayin, may natanggap na pera. But hindi yun ang issue ng Supreme Court. Ang issue nila, mali. So hindi natin paboran, hindi pwedeng paboran ng korte o ng batas ang isang pagkakamali dahil magagamit ito ng nasa kapangyarihan abusuhin yung kanilang power. That is the main reason kaya tayo may proseso. Para walang abusado, tamba. Naiintindihan mo yun, tamba? Nagigil ako sa picture. Naiintindihan mo yun? Para walang abusado na nasa kapangyarihan. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. Ako pagka pinapakinggan ko to sila tambaluslos. Pagpapakinggan mo pagpapakinggan mo to si tambaluslos. Parang pinapakinggan mo si Claire. Yung parang si Claire pag pinakinggan mo parang ang linis-linis. Ang linis-linis ni Bongbong Marcos, walang kasalanang nagawa sa balat ng Pilipinas. Parang siya ang pinakamagaling na presidente. Ito rin naman si Tamba. Pag pinakinggan mo siya at hindi ka paggalibol ka, wow. Concerned siya sa taong bayan. Ang linis niya. Wala siyang korupsyon, wala siyang gilagyan para pumirma, wala siyang kickback sa ayuda, wala siyang motibo kung hindi pagsilbihan ng taong bayan, hindi nila minanipulate yung pagiging third seat nung kanyang asawa, yung mga ganun. Parang ang linis, no? Ang linis. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte,
tila naglagay rin ang korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Yo, parang pinag-ano kayo, tinatakot kayo, Supreme Court. Hoy, kayo, Supreme Court. Impeachable din kayo. Pag kami naghain dito ng impeachment, yari kayo. So better act on this MR or you will be impeached. Parang ganun ang pinapalabas nito si Tamba. Tinatakot kayo, Korte? Tinatakot kayo, Supreme Court, ni Tambaloslos? Papayag kayo noon? Hindi nire-respeto ang separation of powers? Hindi nire-respeto yung pagka-Supreme Court nyo? May pananakot na kasama? Impeachable kayo, Supreme Court? Kasi ang punto niya dito, nag-apply daw ng bagong rules ang impeachment, ang Supreme Court sa impeachment, na pinapahiwatig niya na kaya sila nagpasok doon ng panibagong rules. According to Tambaloslos, alam mo naman ito, pag nagsalita ito, kala mo kalinis. At pag nagpasok siya nandoon nagbago sila ng rules doon sa impeachment because gusto din nilang protektahan yung sarili nila. Kasi parang pinahirap yung impeachment in protection para proteksyonan yung sarili nilang Supreme Court. Hindi lang kayo tinatakot, Supreme Court. Papayag kayo noon. Hindi lang kayo tinatakot na i-impeach kayo ni Tambaloslos. Pinagbibintangan pa kayo na self-serving kayo, Supreme Court. Kaya kayo nagdesisyon ng ganito dahil may personal agenda kayo, Supreme Court. Para sa inyo to. Swapang kayo, impeach Supreme Court. Hindi ako may sabi nun. Siya, parang ganun sinasabi niya. Pinagbibintangan kayo. Yung decision nyo is for you alone in Supreme Court. Ganun ang punto nitong mama na ito. Masama talaga ang tabas ng dila. Samantalang hindi niya kayang sagutin si Tiangco. Samantalang ayaw nilang tanggapin yung hamon ni Magalong. Masama ang tabas. Diba? Ano sinisilip nila yung confidential ni BP Sara? Tanungin kita, Tambaloslos, sino ang mas mataas ang confidential funds? Ikaw o si BP Sara? Tanong lang. Tanong ko rin, sino mas mataas ang confidential funds? Si BP Sara o si Bongbong Marcos? Tanong lang din. Bakit lahat sinilip nyo? Ay, si Sara sinilip nyo, yung iba hindi nyo masilip. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawa ng Korte Suprema. Gusto mo, Tamba, pustahan tayo para mananalo kang presidente o hindi. O vice president. Hindi ka mananalo, oy. Huwag kang ambisyoso. Protektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Ano ang ginawa ng Supreme Court? Hindi in-interpret yung batas. In-interpret nila kung tama ba yung 4 na complaint. Anong sabi? Hindi. Unconstitutional. Sino ba nag-i-interpret ng batas? Yung Supreme Court o si Tambaloslos? Lumalabas ngayon ang nag-i-interpret nga si Tambay. Hindi ba? Simple-simple. Lumalabas to. Parang ang gusto niya, oy, huwag kayong makialam sa amin, Supreme Court. Amin to. O sino nag-i-interpret ng batas? Supreme Court
O si Tambaluslos? Namba rin ng PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon. Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Para sa